Ayan, first time kong matatry yung yung express laundry. Na-excite ako. Tingnan naman, super dami na. Asan kaya yung isa? Sabi ni Heinz, ayun, 2 bag na daw yun. So, babalitaan ko kayo kung okay siya or kung ano man. Doon ako sa may maliit lang kasi doon na na-try nung friend namin sa BDO na mababait daw yung mga staff doon. Tsaka, yun, may service charge nga yung pagpo-fold. So, di ba, pwede na. Isa kabila, sa malaki bago sa guardhouse dito sa Pilar. Sa may commercial something doon. Hindi ko sure kasi sabi nila dati, kami daw or ako daw magtutupi. Pero dito, try natin. Sana pumayag din sila. And so, yan guys. Sina-separate na. Tapos ito yung machine nila. Yung downin nila dito, 8 pesos isa. Ako may dala akong sabon. Ganyan pala siya. Thanks ate sa pag-a-assist sa akin. Okay, kasi wala ka kami space. Ang dami niya. Pag ano, no? Ayan siya. Ayan, wash, dry, downy, fold. Tapos na ito, 1, 2, tapos 3. Okay na. Yun guys, finally natapos na rin. And ayan, dyan banda sa tapat ako ng Baliwag yung laundryhan dito. Fast Lane Laundry. Ayan. Self-service nakalagay, pero nakakatuwa si ate kasi nakita niyang buntis ako. Hindi niya ako hindi niya pinagalaw. Inassist niya talaga ako. Kasi dun sa malaki, yung dati kong ininquiran, ano rin pala doon, kailangan pala din daw doon, pag pumunta ka, wala silang sariling basket. So, kailangan mo talaga magdala ng sarili mong basket. Siyempre, hygiene din, diba? So, dito may sarili sila. And nakita ko, bawat labas ng mga damit, pinupunasan nila yung machine. Tapos, yung basket nila, malinis talaga. So, ayun. Punta na ako kay Ate Cherry ngayon. Mainit lang, pero siguro mainit sa feeling ko dahil buntis ako. Pero mainit talaga. Iba, pero din tinapat nila yung fan, okay na. Kaya punta na ako kay Ate Cherry. Tapos, after that, siguro mag-SM ako or ATC na lang. Gutom na rin ako, pero check ko kung saan nakakain. Ayun, dito lang muna ako sa Robinsons. Kasi dito yung mas malapit na Reyes Barbecue. Gusto ko yung peanut sauce nila. Kaya, sabi ko dito muna ako. Ayan, so, dito na lang ulit. Kakain lang ako. Ayan, grabe, Pasko na talaga dito. Ito na yung order ko. Pina-overcook ko siya. Available dito yung milk chocolate with almond nila. So, binili ko. And then, 2 Magic Pops. 15 pesos isa. Wala lang. Gusto ko lang kumain ito. And ito. May sa bahay. Kasi sa ATC tsaka SM, ubos na. Ayun, tinatamad na ako mag-antay. Parang gusto ko na umuwi. Kasi, di ba, nasa seminar nga si Heinz. Kasi, isa siya sa napiling mag-evaluate ng mga trainee. Parang ganon. So, may graduation ceremony pa daw. Magpa 5:30 na. Kaya, sabi ko baka uwi na lang ako. Sumasakit yung ulo ko. Pero depende. Gusto ko rin kasi ng Ritas. Nagdadalawang isip ako. Kung Rita, ako mag-ATC ko. Kasi magbabiyahe pa siya. Mga ilang minutes pa. Pero gusto ko ng Ritas. Gusto ko ng something na yun nga na malamig. Or basta Ritas. Gusto ko siya yung cherry or yung dragon fruit ba yun. Kakain muna ako bago ako mag-decide. Pagkas ko kumain siya ako magde-decide. Bumibili ako ng fruits. Rambutan, tsaka grapes. Ayan. Bumili rin ako ng mais kanina. Hey guys! Ito si Heinzer. May mga pasalubong siya sa akin. Yeah. Thank you. Stop, Hi ka. check the 10 signs. If you can left them. Ano ba? Hi, Jubel Galvez pala. Nanonood siya ng vlog namin. And Lang, puro ka naman ganyan. why? Nakita ko na yung pasalubong mo. Hindi mo nakita to. Nakita ko. Kailangan pa muna tignan. Wait lang, hatid ko muna yung pasalubong.
Yan, mayroon akong melon. Thank you! Kasi buffet sila for 2 days na naman sa Enderan. So, ayun. Thank you! Sila nga nagkano eh. Ayun, thank you so much. Nakatuwa. Kahapon din may take out siya. Sila nakatawa. Nakatuwa. Nagsabi na, asawa ko, buntis niya. Talaga? Thank you. Nakatuwa. Bukas may Okay ano ba? na ako. Saan banda? Hayabang mo ah. Saan banda yung Oo, wala rin yung abs mo. Tingnan mo. Pag lumabas yung anak natin. Saan banda yung buffet dito? Iniinggit siya ako sa abs niya eh. Pero pag lumabas yung baby namin, tignan natin. Yung abs. Si Ate Mitch, na-excite na ako sa photoshoot namin sa 18 weeks ko. Pinakita niya sa akin yung mga ideas niya. Sabi ko na ata kanina. Yeah, tapos yung ibang susuotin ko from Chloenista. Kaya, hi Twin Abby, thank you so much. Ka-excited na ako. Tapos yung headpiece ko, gagawin, since nagbibusiness ng pinsan ko ng mga headpiece, may sinend ako sa kanyang picture. Gagawan daw niya ako. So, ayun. Ilalagay ko sa description box kasi ang cute. Super cute ng mga headpiece na may unicorn and kung anik-anik. Basta, kaya sabi ko nga, pag girl yung baby namin, for sure, ang cute ng mga headpiece nun. Kaya, Tapos, kakain ka ba muna or kukunin mo na yung pinalaundry? Kain muna ako. Tulungan ko pala sila ate magtupe. Tsaka biligan ko siya ng tip kasi super bait niya dahil hindi niya ako talaga pinabayaan na magkuha ng damit, magkuhanik-anik doon. So, nakaupo lang ako. Kaya yung tupian lang, tinulungan ko sila. Angel! May natutunan ako ngayon. What? May natutunan ako ngayon kila ate. Ano? Yung proper na yung parang naka-fold na mga underwear kung paano gawin. Yun ang nakakaya kasing ipakita sa inyo. Siyempre, underwear ko or underwear ni Heinz yun. Nahiya ako. Pero, alam niyo yung parang naka-fold siya. Tapos, yung bawa yung brand niya. Or yung harap nung underwear mo, nakaganon. Basta, may natutunan ako. Super lang. Isang beses lang, pinakita sa akin ni ate. Tapos, inano ko na. Pag gusto mo talaga. Mamaya papakita ko sa'yo Ako nag-fold lahat ng karamihan ng mga underwear doon. Parang ang plastic mo. Natuwa ka ba? O hindi? I'm happy. Bango naman. Parang amoy ano yun? Amoy parang, may binigay si mama na hand wash namin. Anyway, thanks Ate Cherry sa aking sa pag-order, sa mga iba pa. Natay ko lang si Kuya na may pick up siya ngayon. And yun lang. So, may na lang ulit. So, ayan na. Papakita ko sa inyo mamaya yung picture kung paano binuhat ni Heinz ang tatlo sabay-sabay. Hey guys, ayan, bad trip. Nagbura kasi ako ng mga clips. Ang tagal ko na kasi hindi nagbubura last week pa. Tapos, nagulat ako 5 minutes yung video, yung clip kanina. Sayang nawala. Nahanap ko na mag-edit na ako. Wala pala siya. Kaloka. Doon pa naman yung good morning ko. At saka, may kinuwento ko bakit naging 5 minutes yun Nawala sa isip ko kung bakit naging 5 minutes. Pero di bale, ayun! Yung sinabi ko nga kanina na, naalala ko na, wait lang, parang sabi ko na, wait lang, Yun, kaya pala, sinabi ko na, di ba parang nasabi ko na yung about dun kay Ate Mitch na photographer. Kasi dati pa yon last year. Or last year pa ba? Last year pa ata kami nag-meet noon. O last year, dapat siya yung kami magpa-family portrait sa kanya, ganyan. Hindi matuloy-tuloy. May usapan pa kami na parang prenup style, ganyan. Kaya lang hindi matuloy-tuloy. Pero ngayon, tuloy na talaga by 18 weeks ko. So, 6 weeks pa yon. Kaya, first, nandiyan na sa akin yung mga ideas niya. Kaya sabi ko nga sa kanya, hindi ako ganun ka-creative or kung ano man. Basta sundin lang namin yung mga sasabihin niya, kung anong post na kailangan or kung ano man. Ayan. Kaya sabi ko sa kanya, susunod lang kami sa kanya. Ganun. Magkisunod-sunod lang kami. Ayun lang. Super excited lang ako. Bad trip. 5 minutes yun. Pero okay lang. Sorry sa mga sorry dahil wala akong good morning ngayon. Sayang talaga. Pero okay lang. Ayun, ano pa ba? Basta, yun lang and
nag-post pala ako kanina about sa nagmamarunong sa about sa nakakatawa yung mga tao na ano na parang kala mo bago pa lang sa business pero alam mo yon parang nagfi-feeling dermatologist na, 'di ba? Dapat kung ano lang yung product mo, hindi mo na kailangan mag-compare or kung ano man, 'di ba? So sana tsaka hindi porket sabi ko nga hindi porket na seller tayo ng mga beauty products or kung ano man, i-hide na natin yung imperfections natin sa makeup. Kasi ako, alam niyo naman ako, aminado naman ako guys, na hindi ganun ka-perfect yung skin ko. Ang dami ko imperfections like open pores, ganyan. Pero, ayoko buhatin yung sariling bangko. Pero, alam niyo yun, masabi ko talaga na, nag-improve talaga yung skin ko sa papaya soap ko, sa sabon ko talaga, yung sa mga ginagamit kong creams. Ang laki talaga ng improvement niya. Kasi before, mas worse pa yung mukha ko. Nakilala ko si Heinz, sobra talaga yung tigyawat ko. Sobrang breakout siya, etc. As in, nung nag-start na ako syempre mag-business, dun lang din na lesson. Pero syempre, hindi naman kaya rin ng sabon. Hindi siya ganun, depende. Pero may mga client talaga ako na talaga nawala yung mga dark spots nila. Ako, super sensitive kasi ng skin ko and sa hormones ko rin talaga. Minsan kasi talaga, yung mga tigyawat, hindi lang yan sa ginagamit natin or kung ano man. Sa hormones din yan. Kasi kahit anong gamitin mo sa skin mo, hindi ako nag-aral ng mga ganyan-ganyan. Pero common sense, diba? Tsaka sa mga experiences ko, tsaka sa ilang 6 years na ako nag-business, alam ko na yan. So, hindi naman lahat talaga na totally personally ako talaga. Hindi ganun kadali mawala ang aking mga parang pekas dyan, ganyan. Kasi, sobrang nipisan ng skin ko. Kailangan talaga ng sobrang treatment. Kasi, ang mga sabon, ang mga cream, first layer lang naman ng skin yan eh. Swertihan lang talaga. Sobrang nagpapasalamat ako kasi mga clients ko talaga. Kasi sobrang kumikinas din. And yung mga skin nila, hindi ganun ka-sensitive katulad ng sa akin. Kaya ako, kung makikita niyo ako sa personal, pag wala akong makeup, pero hindi ako nahihiya na mapula-pula. Kasi, tsaka ba't ko itatago, diba? Hindi naman porket seller ako, kailangan ipakita ko rin na, big, na rin yun, malaking points na rin talaga or advantage na talaga makikita yung skin mo maganda sa katawan, sa mukha. Pero since sensitive na yung skin natin, ako, tawag dito, hindi ganun ka-perfect talaga yung skin ko sa face. As in, pag nakita niyo ako sa personal, like pag wala akong makeup, marami talaga akong mga ganyan-ganyan. Diba? Pero sa akin lang, as a seller din, diba? Maging tayo, mas pakatotoo. Pakatotoo tayo, huwag natin i-hide yung mga imperfections natin. Diba? Na, alam niyo yun, parang doon na tayo nagde-depend na masabi lang na makinis, i-hide na natin sa makeup. Hindi. Maganda pa rin syempre yung, sabi nga nila, mag-invest ka sa skincare, mga ganon. Kasi, mas maganda yung effect din ng makeup pag makinis yung face mo. And, para sa akin lang, na respect na lang din sa ibang seller na huwag tayo mag-compare. Diba? Ako, never ako nag-compare na sabihin ko na, mas maganda tong product ko kaysa sa ganito, kasi ganito niyan. Sa akin lang, diba, respect din kung, basta sa akin lang, respect lang din. And, yun. And, syempre, as much as possible, nag-business ako, pero ayoko i-brag or kung ano man yung product ko. Kasi, gusto ko, sa inyo nagagaling yung feedback, ayoko sa akin. Pag may nagtatanong nga sa akin na, okay ba yung ganito? And, minsan, hindi ako sumasagot or sinasagot ko na, tingnan na yung feedback ko. Kasi, ayoko naman na mag-brag or magpaasa, tapos hindi naman pala hiyang. What if ganun mangyari? Maganda yung talagang galing sa clients ko, yung mga feedback ko. Kaya, pag tinanong nyo kung effective ba yan or kung ano man, kung mapapansin ng iba, hindi ko pala sagot ng ganun. Or, sinasagot ko na yan na yung feedback album ko. Kasi, totoong testimony talaga ng mga clients ko. Tsaka sa tagal ko na, alam niyo yun, ang dami ko nang na-encounter na mga kanik-anik. Tsaka, pero happy naman ako. So far, so good. Okay naman yung mga creams and soaps na ina-avail nila. So, kaya tumatagal din ako sa business ko. So, yun lang. Sa akin lang, respect na lang din sa ibang sellers. And hiyangan din talaga yan, di ba? Yun. And magpakatotoo lang. Yun lang naman. So, wala. Sabi nga nila huwag magpa-stress. Hindi ako nagpapaka-stress. Sinasabi ko lang yung opinion ko kasi lahat naman tayo may kanya-kanyang opinion, di ba?
And syempre, gusto ko lang din maging aware din yung mga iba na nagmamarunong na hindi, wala namang background sa mga skincare or hindi naman derma or bago lang sa business or wala pa isang taon. Tapos parang feeling na ang dami yan ng alam, di ba? Yun lang, basta wag na lang masyadong alam niyo yun. So anyway, yun lang guys, bukas na lang, and thank you so much for watching. God bless.